Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa aking paglalakbay Sa Diyos na ito, may isang bagay sa puso'y aking natanto. Kahit anong hirap ang dinaranas ko, ang katiyakan sa akin di naglalaho. Ang bawat kapang ay may kabuluhan, kahit minsan ay hindi ko maintindihan. Dahil sa pangakong di ako bibitiwan, kahit sa pagsubok may hindi kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin, si Kristo, siya'y sapat sa akin, at mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Sa buhay na walang hanggan, tulad ng paglalakbay sa karagatan, pag-ihip ng hangin at bugos ng ulan, ang pananampalataya'y dapat tibayan. Ang Diyos na tapat sa atin ang siyang nangako, na hindi niya bababayaan tayo. Ang pangangailangan ay pupunan ka ng gusto, at ang bukal ng ligaya ay aapaw lalo. Si Kristo ay sapat sa akin, si Kristo, siya'y sapat sa akin, ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Si Kristo ay sapat sa akin, si Kristo, siya'y sapat sa akin, ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Praise God. Isa pong magandang bagong taon sa bawat isa sa atin. Napakaganda po ng kanta na yun. Ano? Si Kristo ay sapat sa akin. Yan pong kanta na yan ay papuri song na narinig po natin noong 1990s pa. At akmang-akma po sa tema na ibinigay sa atin ng Diyos, kasapatan kay Kristo for 2026, dahil tayo po ay dumako na naman po sa panibagong tema. Na tapos na po natin yung atin pong mga talakayan tungkol po sa matuwid kay Kristo, at nairaos po natin ng maayos yun pong tema na yon, at ngayon po ay binigyan tayo ng panibagong tema,
ang Kasapatan kay Kristo 2026. Kaya nga, yung kanta na po na yun, ano ho, si Kristo ay sapat sa akin. Yan ang isang magandang kanta po na tugman-tugma para po sa atin pong tema, sapagkat yung pong kasapatan ay nakuha natin from the Bible verse doon po sa Pilipos 3:10 hanggang 11. At yung salita po ng kasapatan, kung mababasa niyo po yun, ano, yung aking tanging hangarin ay makilala si Kristo, yung pong kasapatan mula sa ka na kapangyarihan ng Diyos, yung sa kanyang kamatayan, yung pa sa paghihirap ni Kristo, at yung tan doon po sa tanging hangarin na makilala si Kristo. At yan po ang naging acronym natin na susundan natin per quarterly po hanggang matapos po ang taon na 2026. Kaya muli po ay tayo po ay bumabati sa lahat ng atin pong mga kapatid. Isang mapagpalang bagong taon po. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Kami po ay nagsimula na po ng aming klase ng opisina po muna, no, na ako po ay nasa UST po noong January 6 pa, at kanina tuloy-tuloy na po yung aming pasok po at hindi naman po ganun ka-traffic po ngayon sapagkat ang mga estudyante po ay sa January 16 pa po. Kami lamang po na mga opisyales kailangan nandun na po kami ng mas maaga, pero gayon pa man hindi naman po matraffic masyado ho at nakauwi naman po tayo ng maayos. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa pagpasok po ng taon na ito, no, dahil bagaman may mga kalungkutan sapagkat si Mima po ay nasa piling na ng ating Panginoon, ano ho, pero nandun pa rin naman po yung mensahe na napakinggan natin sa eulogy. Ang bagong taon po ay bagong regalo ng Diyos sa bawat isa. Panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, panibago po na atin pong katwiran na malalakaran, at panibagong paghingi rin ulit po ng paglilinis at kapatawaran mula po sa Diyos. Kaya sa lahat po ng Bisda Family, ang aming pamilya, ang atin pong kapamilya sa church ay patuloy ang aming panalangin sa kalakasan at patuloy na kaaliwan mula sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya kung ako po'y tatanungin nyo, syempre ako'y nalungkot din po dahil nagkaroon po ng mabigat din na aksidente yung amin pong alaga, no, na aso, si Cholo, pero ako'y nagpapasalamat dahil patuloy po naging matagumpay po yung operation sa kanya. Magandang gabi po kay Dr. Ferds Resio na siya pong nag-operate sa aso po namin. Siya po ngayon ay nakikinig ho. Magandang gabi po sa inyo, Doc, at sa buong Dr. Ferds Animal Wellness Center dyan sa May Timog po, na napakaganda po nung kanila pong isinagawang operation. Malakas na po yung aso. Mga 5 araw na lang po magpapalakas at maiuwi na po namin siya. At yun po ang amin pong tanging hangarin, na lahat tayo po ay nasa magandang kalusugan. At muli ho nating binabati din ang mga kapatid natin sa abroad. Maraming salamat po sa Cruz family dyan po sa Florida, sa lahat po ng mga tulong, sa lahat po ng mga pagbibigay niyo po ng blessings, hindi lang sa Peace of Harvest, kundi sa Puray Christian Church. Taos-pusong pasasalamat po sa bawat isa. Lalo na rin po in behalf of Marbal po, ako po'y taos-pusong nagpapasalamat kay Brother JP po at kay Sister Jane na patuloy blines din po ang mga kapastoran ng Marbal nung nakaraan pong December 22. Maraming salamat po sa Diyos sa buhay po ninyo, mga anak po ni Dr. Sulweta. At gayon din naman po ang atin pong taos-pusong pagpapasalamat para po sa ating mga kapatid din po diyan po sa US, ano ho, na patuloy ang aming panalangin sa inyo, lalong-lalo na kay Cheryl at sa kanyang buong pamilya diyan sa Ohio, ang ating mga kamag-anak din po sa Texas, Fabellar, at saka po ang Esquejo family. Magandang gabi rin po sa atin pong mga taga-subaybay sa Canada, Ramos family, Hiron family, ang Sanz family po, no? Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Pinararating din namin po ang isang Happy New Year po sa ating mga kapatid diyan po sa United Kingdom. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos, at sa atin pong mga nakatune in din sa Middle East. Isang mapagpalang gabi po, lalo na kay Sister Aster. Na-miss ka po namin ngayong Pasko, at gayon din naman po kay Ivan. Pagpalain kayo diyan. Maraming salamat din po sa mga nakikinig po sa atin diyan. Ayan po, nandiyan po sila
kapatid na Alex, Sister Ellen, at saka po si Sister Len, sila Sean, kapatid po niya, sila Pau, at saka si Shed, at saka si Amaram, ang bagong baby po nila. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo diyan, si kapatid na Renuel, no, na nagpapagawa din ng kanyang blessed house po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lalo tigit po, binabati rin natin si Midori at gayon din naman po si Sister Lisette na isa ng full-fledged na American citizen. Magandang gabi po sa bawat isa, saan man panig kayo ng mundo. Alam ko po na very clear naming na ihahatid po ang lahat ng mensahe po na ito. At gayon din naman po, tayo po ay nagpapasalamat sa Luzon, Visayas, and Mindanao na mga kapatiran po natin. This is the day na maging sapat po si Kristo sa atin, sa taon na kasapatan kay Kristo ang ating tatanggapin po for the new theme at sa atin pong memory verse na kinuha natin sa Pilipos 3:10 hanggang 11. Kaya magandang gabi po sa ating mga kapatid, sa lahat ng kapatiran ng Feast of Harvest Christian Ministry, sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan po sa Puray Christian Church, sa blessed night po sa bawat isa, lalong-lalo na ang ating mga kabataan, si Syra, magandang gabi, si Joanne, at saka po si Georgie Alejandro. Ayan po, sila po yung nakikinig. Magandang gabi sa inyo dyan sa Puray Christian Church. Kasama sila Javier Richen, ayan po. Si Pom Kabakang, salamat sa damay din sa amin dun sa nangyari sa aso namin. Thank you for the prayer. Andyan din po si Rizel Daito, si Rhea Javier, si Angelo Luklukan, magandang gabi po sa inyo. Kasama po si Brother Marlo tsaka si Sister Demalin. Pagpalain po kayo. Si Joanna, si Salvador Tilar. Good evening po. Kasama din po si Ate Emmy, si Dennis Manuel, si Leia. Magandang gabi, Sister Leia. At saka si Nanay Soli. Good evening po sa bawat isa. Pagpalain din po si Sister Irma. Maraming salamat po at nakaka-recover na po yung aso. At nagpapasalamat din po ako dahil patuloy din yung prayer nila, no? Sabi nga nila, Pastor, kahit na aso, minamahal nyo rin pala. Opo, syempre po. Tatandaan ho natin yung sinasabi sa Kawikaan 12:10. Ang isang mabuting tao, maski sa kanyang alagang hayop po ay nangangalaga. Pero ang masamang tao, maging sa kanyang alaga, siya po ay malupit. So kung ang tao po ay likas na may relasyon kay Kristo, mabait din po siya sa kanyang mga inaalagaan na hayop po. Kaya magandang gabi po kay Crisel. Salamat po sa lahat ng mga gabay po at sa lahat ng pagsasaayos ng schedule natin. Thank you so much din po sa mga kapatiran, lalong-lalo na kay Sister Menchi. Pagpalain po kayo sa patuloy po ninyong prayer po sa amin. Gabayan nawa po ng Panginoong Diyos ang buong Mendoza family po sa pamumuno po ni Brother Larry. Ayan po, nandito po rin ngayon si Sister Baby. Magandang gabi po sa inyo. Si Sister Emmy at saka si Brother Greg. Magandang gabi po sa pamamahala ninyo at patuloy na pangangalaga po sa ating mga gawain po sa prayer sa gabi. Magandang gabi rin po kay Maribel Ray Buenan. At sa lahat-lahat po, no, hindi ko man mabanggit po si Kumaring Mila. Magandang gabi po sa inyo, Mare, at kay Jane Kidilig. Magandang gabi po. At kay Brother Danny, namimiss ka na namin. Hallelujah. Sana po ay huwag niyong kalimutan yung church, Brother Danny. Mahal na mahal namin kayo. Sana po ay nadalo pa rin po kayo. At nasamahan niyo po kami sa panalangin. Ano man yung mga pagsubok, huwag tayong susuko sa Panginoon. So good evening po sa bawat isa po sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos ngayong gabi, sapagkat sa pagpasok ng 2026 po ay sinusundan natin ang tema po ng kasapatan kay Kristo. In fact, yung atin pong nilagay na awitin kanina, si Kristo ay sapat sa akin. Bakit ho kasapatan kay Kristo? Kasi mga kapatid, sabi po ng aklat ng Filipos, ito po yung magiging memory verse natin. Sa Philippians chapter 3 verse 10 to 11, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makabahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Doon po natin nabuo yung salitang
kasapatan kay Kristo. Na yung mga acronyms po niyan gagamitin natin sa mga darating po na mga quarterly, at sa ngayong January, February at March, nandun po tayo sa ng kasapatan. Ibig sabihin yung kapangyarihan ni Kristo. Nais nating malaman yan. Yung sa kanyang kamatayan, ano yung dinala ng kanyang kamatayan? Yung paghihirap ni Kristo, ano po yung naging dulot nung siya'y naghirap bilang isang Diyos, naghirap sa krus ng Kalbaryo, at yung tanpo sa kasapatan, sabi po ng Philippians chapter 3 verse 10, tanging hangarin ko ay makilala si Kristo. Kaya nabuo po natin ang mga salitang kasapatan, kasapatan kay Kristo 2026. Huwag niyo pong kakalimutan ang mga Bible verse. Yan po kinuha natin sa Pilipos 3:10 hanggang 11. Kaya tayo po ay muli pong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat ngayong gabi po ay aalamin natin ano pa yung lawak ng kapangyarihan ni Kristo. Doon po sa ating nakaraang preaching, atin pong tinalakay na si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. At yun po ay ating pinagbulay-bulayan sa unang Korinto 1:24. Sabi po doon, subalit sa mga hinirang o pinili ng Diyos, maging kayo man po ay Hentil o kaya kayo man po ay maging Hudyo o Griego, si Kristo po ang kapangyarihan at si Kristo ang karunungan ng Diyos. Kaya dun sa mga Bible verse na yun, talagang makikita mo si Kristo ang kaligtasan, si Kristo po ang kasaganahan, si Kristo po ang kagalingan, si Kristo po ang kapayapaan, si Kristo po ang nagbibigay ng lahat-lahat sa atin. Kaya po, kasapatan kay Kristo, sapat na sapat si Kristo. At bilang pagpapatuloy po ng ating Bible studies, lalong-lalo na mga kapatid natin sa Puray, ang dami po, no? Andyan po si Tere, magandang gabi Tere, si Rizel, si Joanna, andyan din po si Ardre Abukal, good evening po sa inyo. At tayo po ay nagpapasalamat din kay Pastor Elmer na talagang nakasama din natin sa pakikiramay nung mga araw na yon, na tayo po ay nandoon sa eulogy para kay Mima. Nakakalungkot man pero alam natin po maganda na pong kalalagayan ni Mima at mas maganda na po ang kanya pong espiritu na ngayon, nakasama na po si Kristo. Kaya ang topic po natin ngayong gabi bilang pagpalawak ng ating pag-aaral sa kapangyarihan ng Diyos mula sa salita pong kasapatan, ay pinamagatan po nating kadakilaan naman ni Kristo. Gaano kadakila si Kristo para siya po ay maging sapat sa atin? Na hindi na tayo titingin po sa maenggarbong kayamanan ng mundo na ito. Na hindi na tayo masisilaw sa kapangyarihan na pwedeng ibigay po ng mundo na ito. Na pati ang kagandahan po at karunungan o katalinuhan, pagka po tinanggap mo si Kristo'y sapat sa akin. Sabi po ng inawit natin kanina, napakagandang awitin. Yan. Kaya magandang gabi rin po kay Sister Belinda Borlado. Magandang gabi po sa inyo, Sister Belinda. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Panginoong Diyos. Ayun nga ho, kaya atin pong nasasaksihan ngayon, yung pong pag-aaral na ito, mahalaga para atin pong malaman ang mga kahulugan po ng kapangyarihan ni Kristo. If we will know the power of God, if we will know that Jesus Christ is the power and the wisdom of God, He is more than enough for all of us. Hindi na tayo mag-aasampa ng kahit na anong bagay sa mundo na ito sapagkat si Kristo po ay sapat sa akin. Bago tayo tumungo sa ating pag-aaralan, ang kadakilaan ni Kristo, tayo po muna po ay yumuko at manalangin po sa ating dakilang Ama. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga natapos na mga gawain, bagaman ang aming katawan ay napapagod, ang amin pong isipan ay nagugulumihanan. Sa aming temang pinangahawakan ngayon, sapat si Kristo. At dahil sa kasapatan ni Kristo na ito, maligaya kami sa anumang bagay na dumarating sa amin. Ang mga simpleng mga pagpapala po, this always calls for a grand celebration. Sa lahat ng aming mga natatanggap, purihin ka nawa, Panginoong Ama, lalo na sa regalo ng buhay, sa hininga, sa tibok ng puso, at sa pagkakataon pang kami po ay makapaglingkod po, makapanalangin, at patuloy na lumakad sa liwanag ng iyong katwiran at salita.
Kami po ay hindi po perpekto. Pumasok ang taon, dala namin ang mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng naisip namin, mga masasamang pananalita, mga nalakaran namin po na hindi po sumang-ayon po sa inyong banal na kalooban. Mabubuting gawa na hindi namin po na isakatuparan at maging ang aming mga inisip na punong-puno po, Panginoon, ng lahat ng kamalian. From the top of our head to the soles of our feet, may mga nasadya kami't di sinasadyang kasalanan. Amin pong mga malalakit maliliit na itagot na kubli po, mga naihayag na mga pagsalangsang laban sa inyo. Sa pamagitan ng iyong banal na dugo, patawarin niyo po kami, Ama, upang kami po ay maging karapat-dapat, maging sa pagpapahayag ng salita na ito, at maging sa amin pong pag-aaral ng iyong banal po na katwiran. Kaya po sa umagang ito, sa gabing ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat naniniwala po ako. Ikaw ang nagbigay po, Panginoong Ama, ng lahat ng comfort, lalo tigit po, Panginoon, sa mabilis po nakagalingan ng akin pong pet dog, Panginoong Ama, at mihiring din po ako, Panginoon, sa mga usaping legal na kasalukuyang gumugulong ngayon, Panginoon. Kasihan kami ni Marlene ng Banal na Espiritu upang ang pakikipaglaban na ito ay magkaroon po ng kabuluhan para sa aming mahal na aso at magkaroon ng katarungan po. Salamat po, Panginoon. Alam kong iiral ang hustisya sa mga usapin na ito at ang lahat ng mga damages, Panginoon, na naranasan namin, lalo na po ng aming aso, ay magkaroon po ng karampatang kabayaran at lahat ng ito ay hinihiling namin sa banal po na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay dadako sa topic po ng kadakilaan ni Kristo. Doon po sa ating tema, no, kasapatan kay Kristo. Sabi po doon sa atin pong memory verse, sana you know it by heart, ay lubusan nating makilala si Kristo at paano natin po mararanasan ang kanyang kapangyarihan. How can we experience the power of God? Unang-una po sa lahat, dapat malaman natin na si Kristo, gaya ng iprinitch ko po noong nakaraang linggo, siya po ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kung nagnanaiso tayo na tayo ho ay magkaroon ng karunungan, si Kristo lang ho. Kung naiso natin tayo po ay maging makapangyarihan, si Kristo lang po. Bakit po? Siya po ang source ng power at ng wisdom. At ngayong gabi naman po, alam niyo po, maraming nagke-claim, mga kapatid, na pakinggan ninyo ang aming sugo, pakinggan ninyo ang aming mahal na pastor, sapagkat siya po ang apostol, ang itinalagang sugo ng Diyos. Siya po ang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Siya ay kinoconsider the good man of the house. Ayan. Siya pong kinokonsidera sa panahon ngayon na tanging boses ng Diyos. Siya po ang dakilang apostol. Pero totoo ho ba na may tao sa mundo ngayon na dapat pakinggan? O tapos na po ang banal na kasulatan para malaman natin kung sinong boses po ang papakinggan? Kaya sa ganang akin po, mga kapatid, ang mga turo na hatid ko po sa inyo, galing po sa mga aral ni Kristo, galing po sa boses ni Kristo. Hindi ako ang pakikinggan ninyo. Hindi po ang pastor ang dapat ninyo pong sundin. Kung hindi, yung tinuturo po ng pastor na makikita nyo at mapag-aaralan ninyo, nakalapat po ng maayos sa Biblia, hindi po minanipula, hindi po ginawa para mabigyan po ng sariling pagbase o pagkiling sa pastor o sa kanyang relihiyon, kung hindi mga aral po na nanggagaling kay Kristo. Bakit po? In the last days, ang Diyos po ay magsasalita lamang sa pamamagitan ni Kristo. Hindi na po kung sino pong Poncio Pilato, o kaya yung mga sugo doon, sugo dito. Tingnan niyo po ang sinasabi ng banal na kasulatan para pabulaanan po na dapat may tao pa tayong pakikinggan ngayon. Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 1 verse 2 to 3, ayan, very clear po. Ang sabi po dito sa Hebreo 1, 2 hanggang 3, sa topic natin ngayong gabing pinamagatan po nating kadakilaan ni Kristo. Ang sabi ng Hebreo 1, 2 hanggang 3, ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi po sa mga sugo, hindi po sa mga pastor, hindi po sa mga pare. Si Kristo po, ang Diyos po ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. At ito po ay walang iba kundi si Jesucristo, the name above every name. At ang sabi po dito, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay.
Sa verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Naunawaan ho ba natin yun? Ano ho? Siya po yung kinang o maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Ito po nakalagay sa violet colored. Ano? Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Ito pong dark blue. Ano ho? Ano daw ho ang kadakilaan ng Diyos dito? Siyang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At dito po sa light blue, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Kaya pag meron tayong wisdom po coming from the Bible, mare-rebuke nyo yung mga taong nagke-claim, ako yung huling sugo, ako yung dakilang apostol, I am the good man of the house, ako po yung dapat pakinggan ninyo, ako yung dakilang pastor. No, 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 no ka dyan, kapatid. Ano ho? Merong sinasaad ang Ebreyo dun po sa Hebrews chapter 1 verse 1, klarong-klaro dun po sa 2, na sa mga huling araw, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. Jesus Christ lamang po, mga kapatid. Hindi si pastor, hindi si father, hindi po si ministro, hindi po si brother, si Kristo lang po ang dapat nating pakinggan sa mga huling araw. Kaya po dun po sa talata ng Biblia na yan, nabuo po mga kapatid, yung atin pong pag-aaralan ngayong gabi. At bakit po dakila si Kristo? Ito po hihimay-himayin natin dito po sa expository Bible studies na gagawin natin para atin pong makita yung pong mga kadakilaan ni Kristo mula po sa Hebrews chapter 1 verse 3. At ito po ang unang-unang kadakilaan na pinapakita po sa atin. Dapat po nating mabatid, mga kapatid, by heart. Kaya dakila si Kristo, sapat po siya sa atin, hindi siya magkukulang kasi si Kristo ang kaningningan ng Diyos. Ano po ibig sabihin yun? He is the light of the world. Siya po yung ilaw ng ating Panginoong Diyos. Di po ba sinabi sa atin ng Panginoon, maging ilaw kayo, maging asin tayo. Ang liwanag natin po bilang mga Kristiyano nanggagaling kay Jesus. Ang sabi po ng aklat ng Biblia dun po sa Psalms 119 verse 116, He is the light on our path and the lamp unto our feet, no? Si Kristo po yung ilaw dun po sa ating dinadaanang landas at siya po yung pong liwanag sa atin pong dinadaanan po na daanan po o dinadaanan po natin na lugar. Ano ho? He is the light unto our feet and the lamp unto our path. Kaya po, pag sinabi nating siya ang kaningningan ng Diyos, hindi na tayo mapupunta po sa tinatawag nating kadiliman. Ulitin nun natin, sabi ng Hebrews chapter 1 verse 3, ang, sino po? Anak. Si Kristo ho yun. Ang sabi po dito, ang anak na si Jesucristo po, ang maningning na sinag ng Diyos. Alam niyo po yung kahulugan ng sinag. Ito po'y liwanag. At sinasaad din po sa aklat ng Juan, in John chapter 8 verse 12 sa Juan 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Ano pong sabi ni Jesus? Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi ka na lalakad sa kadiliman. Sino man daw hong sumusunod po sa ilaw, hindi na po siya magkakaroon ng kadiliman. Kung hindi, siya po ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Bakit to? Lumalakad ka sa kaningningan ng Diyos Pag tayo po ay lumalakad sa kaningningan ng Diyos na kay Kristo, lahat ng gagawin nyo po, gagawin nyo sa liwanag ng salita ng Diyos. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pag yun po ang nagliwanag sa inyong landas, yun po ang nagbigay po ng ningning sa inyo, nakakatiyak ka, sapat na sapat po si Kristo sa inyo Alam niyo po kanina, ay naglabas po ng mga listahan na naman po ng mga bagong abogado, yung mga nakapasa po sa bar exams. Dama ko po yan, yung kagalakan, yung paghihintay, yung anxiety po, dahil naranasan din namin mag-asawa po yan Pero alam niyo po ba, higit po sa lalabas na resulta ng bar examination, tiyakin natin po na ang ating pangalan ay nakalagay sa aklat ng buhay. Sapagkat yun po ang pinaka-ultimate na bar examination po.
Hindi ho mapapantayan ng pagiging abogado, pagiging inhinyero, pagiging profesional o doktor. Yung pong pangalan mo ay mailagay sa aklat ng buhay. At kapag ka binasa ho ng Diyos sa araw ng paghuhukom, pumasok ka sa aking kaharian, ikaw na mabuti at tapat na alipin, bakit ho sasabihin sa atin yon? Kasi passer ka sa langit, nakalagay ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Bakit ho? Kasi ang nilakaran mo yung kaningningan ng Diyos. At walang ibang kaningningan yan kung hindi si Kristo. Si Kristo ang kaningningan ng Diyos sapagkat sabi ng Hebrews chapter 1 verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. At sabi ng 1:8-12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, dito po sa 8:12 po ng 1, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na siya lalakad kailanpaman sa kadiliman. Ayaw po ba natin yun kung nandun tayo sa kaningningan ng Diyos, si Kristo? Hindi ka nalalakad po ng may kadiliman. Ikaw po'y lalakad na ng may ilaw. Bakit to? Si Kristo po ang ilaw po ng sanlibutan eh. At tayo po'y inutusan na maging ilaw at asin ng sanlibutan na ito. At sino man lumalakad sa ilaw, hindi ka po magkakamali eh. Maliwanag na maliwanag ang tatahakin mong landas. Hindi ba po kontento tayo niyan kung alam natin si Kristo ang kaningningan, ang liwanag ng Diyos? Kasi hindi ka mapapahamak eh. Hindi ka mahuhulog sa bangin. Hindi ka po maliligaw ng landas po. Alam na alam mo ang pupuntahan mo kasi sapat na ang kaningningan ni Kristo para sa buhay mo. Sabihin nga ho natin, Kasapatan kay Kristo 2026. At ang unang kadakilaan po ni Kristong pinapakita sa atin, si Kristo po ang kaningningan ng Diyos. He is the light of God. Yan. Pangalawa po, si Kristo ho, kapantay ng Diyos, tatandaan nyo po. Alam nyo mga kapatid, ma-offend po yung mga ibang pananampalataya, sasabihin nila, hindi, tao lang si Kristo. Opo, siya nga ho'y Diyos. At ang sabi sa Biblia, Diyos ho siya, nagkatawang tao. Pagka-tao ka ho, hindi ka na magkakatawang tao, likas kang tao eh. Pero kung Diyos ka at nagkatawang tao, totoo po yun, naging tao po si Kristo, dahil hindi nga ho siya tao, kaya nga nagkatawang tao, siya po ay Diyos. At kapantay niya po ang Diyos. Purihin po ang Panginoong Ama, no? Paano ho naging kapantay? Tignan niyo po, kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Purihin po ang Panginoon. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak, sabi ng Hebrews 1:3. Pero alam niyo po ba na si Kristo po ay sobrang baba ng kalooban niya? Kapantay niya po ang Diyos. Ang kalikasan po ng Diyos ay nakikita sa Kanya, pero hindi niya po inaring kapantay niya ang Diyos kahit kapantay niya po. Bakit? Ganun po kababa ang loob ni Kristo. Ulitin ko po, no? Kapantay niya po ang Diyos. Sabi po ng Hebrews 1:3, kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. In fact, yung sinasabi ko po na ang kalikasan po ng Diyos ay nasa Kanya, hindi niya inaring ganap po na siya po ay Diyos. Pero nagpakababa siya, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Tignan niyo ho, kapantay na siya ng Diyos, pero nagpakababa po siya. Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 5-7. Ito po, itala niyo po sa mga notebook ninyo. Sabi po ng Pilipos 2:5-7. Nawa ay magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Jesus. Ano po ba yung kaisipan na yon? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, tingnan niyo po kapantay siya ng Diyos eh. Kahit na taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpalitang manatiling kapantay ng Diyos. Pinagpilitan ba ni Kristo na kapantay niya ang Diyos? Hindi po eh. Kahit nasa Kanya ang lahat ng kalikasan ng Diyos, hindi niya po inaring kapantay niya ang Diyos. Ganun po kababa ang kanyang kalooban. Ano pong ginawa ni Kristo? Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay siya na isang alipin. Yan po ang sinasabi ng Philippians chapter 2 verse 5-7. Kaya po makakatiyak ka, sapat po si Kristo eh. Bakit sapat si Kristo? Anak siya ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, nanggaling ka sa Diyos, ikaw po ay Diyos, kapantay niya po ang Diyos. Kaya po, sinasaad dun sa Pilipos 2,
5-7, na kahit ang kalikasan ng Diyos ay taglay-taglay ni Kristo, hindi niya inaring ganap na kapantay siya ng Diyos. Sa makatuwid, nagpakababa si Kristo at siya po ay itinuring na isang alipin. Kaya nga po dapat tayo, ganun din katulad ni Kristo. We should not think highly of ourselves. Huwag ma-offend po yung mga iba pong tagapangaral ng salita ng Diyos. Huwag pong ma-offend yung mga iba po na nagke-claim na kayo ay sugo. Kilabutan po kayo, mga nagke-claim na kayo apostol, kayo ay mga miracle worker. Tayo po ay mga magkakapatid kay Kristo at pantay-pantay lamang po tayo. Ang tanging dakila ay si Kristo. Ang tanging may kalikasan ng Diyos ay si Kristo. Ang sabi nga ho doon, naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Kahit kapantay siya ng Diyos, hindi niya hinayaan na ipagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Bakit niya po binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos? Kasi nagkatawang tao siya at naging alipin. O yan, hindi ba kayo kikilabutan dyan mga kapatid na hanggang ngayon naniniwala kayong si Kristo ay tao lang, kapantay nga siya ng Diyos. Pero kaya siya naging tao, hindi niya inaring kapantay niya. Ibinaba niya yung kanyang sarili para siya ay maging alipin po at katulad nating tao. Kaya nga ho nagkatawang tao eh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Yung salita ay Diyos, at yung salita ay nagkatawang tao. So ibig sabihin, yung salita na yun ay si Kristo, nagkatawang tao. Hindi siya tao, kaya nga nagkatawang tao. Diyos siya, Diyos siya. Kapantay niya po ang Diyos. Ayan. Sana napakadaling paliwanag, maunawaan natin. Sabi ng Hebrews chapter 1 verse 3, kung ano ang Diyos, ay gayon din po ang anak. Matakot ho tayo mga kapatid. Si Kristo po ay hindi tao. Ikapapahamak niyo po yan. Ang tanging kasapatan ng buhay natin na kay Kristo. At alam ko, hindi yung magagalit ang Diyos sa pangangaral ko na ito dahil walang itinataas ang message na ito kundi ang Panginoong Jesucristo. Walang itinataas ang kadakilaan ni Jesus kung hindi ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon. Walang ibang itinataas po sa Peace of Harvest Christian Ministry, sa Pure Christian Church, kung hindi ang boses ng Diyos, walang iba po kundi si Kristo. Kaya mga kapatid, hindi lang ho si Kristong kaningningan ng Diyos. Si Kristo po ay kapantay ng Diyos. At alam niyo po ba, may isa pang ipinapakita po dito sa Hebrews 1:3. Ang sabi po sa Hebrews 1:3, si Kristo po ang salita ng Diyos. Bakit ho? Kasi si Kristo ho ang nag-iingat sa lahat ng bagay. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, yung kung si Kristo po ang tagapag-ingat ng lahat ng bagay dahil siya po ang salita ng Diyos, kalusugan natin siya ang tagapag-ingat. Pananalapi natin si Kristong tagapag-ingat. Yung ating kamatayan, siya po ang tagapag-ingat, kaya safe na safe po si Mima. Nakrimit si Mima po, katawan lang ho yung nawala doon, naging abo. Pero tagapangalaga ngayon ng espiritu po ni Mima po si Kristo. Yung pong atin pong katalinuhan, sino ho yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 24, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. So yung karunungan natin, siyang tagapag-ingat. Yung kapangyarihan na binigay sa iyo, di ba sabi niya kay Poncio Pilato, nakapagsasalita ka ng ganyan sapagkat binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, no? Na siya po ay maging pinuno po ng Judea nung panahon na yon. Kung hindi po tayo bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos, baliwala, bakit? Siya po tagapag-ingat pati ng kapangyarihan. O ngayon, tatanungin ko kayo, sapat po ba si Kristo? Masasabi po ba nating may kasapatan kay Kristo? Sapat na sapat na sapat na sapat po kay Kristo. Ang ganda ng inawit natin, palagi kong patutugtugin yon. Si Kristo ay sapat sa akin. Kaya ano man ang mangyari, wala akong pangamba kasi tutuparin ng Panginoong Diyos ang lahat ng kanyang pangako. Yun po yung lyrics ng kanta no? Kaya sapat si Kristo sa akin. Kaya dun po sa ating pag-aaral, siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Si Kristo po ang salita ng Diyos.
Alam niyo po ang sabi ng John chapter 1 verse 14, ano? Ilagay niyo po sa notebook ninyo 'yan. Para doon sa nagsasabing, ay ang Kristo niyo tao lang, hindi po siya tao. Sabi po ng John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita. Nung pasimula ay ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay ang Diyos. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. O ano pong sabi ng 1:1:14, naging tao ang salita. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Ang salita ay ang Diyos at ang salita ay naging tao. Ayan, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Biro mo yung Diyos, yun yung salita, si Kristo, naging tao. O paano mo sasabing tao lang? Salita nga ang Diyos, naging tao. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kaya tatandaan nyo po, kaya sapat si Kristo po ang salita ng Diyos. Yung Bible na pinag-aaralan natin, yun pong assurance narinig ninyo ng eulogy po na tayo po kahit mamatay pag nanalig kay Kristo muling bubuhayin. Lahat po ng pinanggagalingan natin ng kalakasan, pinanghuhugutan natin mula sa salita ng Diyos, si Kristo po yun. Yan po. Hindi natin pwedeng bakliin ang pangako ni Kristo. Dahil si Kristo po ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ayan. Si Kristo ho ang salita ng Diyos. Siya ang nag-iingat, ang sabi po dito, sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Magandang gabi po kay na kapatid na friend Obilio. Magandang gabi po kay na Rizel Daito. Magandang gabi po ulit. Ayan po, binabati natin po dahil very active dito sa chatroom natin. Sila Georgie, magandang gabi po ulit kay Sister Irma, kay Sister Odi, at sa lahat po kay Atilina, magandang gabi po at answered prayer po ang kalakasan ng inyong katawan. Salamat po sa lahat ng mga biyaya po ninyo. Ayan. At bilang pagtanaw ng utang na loob, maraming salamat ho. Ang dami pong ginamit ng mga blessings ng Panginoon. Halos lahat ng mga kapatiran, ang mga kapatid na Palomar, ang mga kapatid po na mga De Los Reyes. Maraming salamat po, Brother Boy sa Panginoon, Sister Marley. Maraming salamat po, Sister Irma. Maraming salamat po kay Sister Mila. Pasensya no kung di ko mabanggit, halos lahat naman po. Kay Sister Cora, kina Sister Minda, maraming salamat po. Kay Sister Belinda, maraming salamat po. Naubos ko na po yung atsara. Purihin mo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kapamilya po natin sa Mendoza family. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos sa buhay po ng pamilya po ni Sister Emmy. Ayan po, Brother Greg Melendez family. Thank you po sa lahat ng blessings. Maraming salamat po sa ating mga kapatid in one way or another po na naalala niyo po. Pasensya na po no, lahat halos ng mga kapatid po. Hindi ko lang po maalala dahil tumatanda na po tayo. Pero maraming salamat po lalo na sa mga kapatid namin sa Puray. Maraming salamat po doon sa answered prayer po. Pinananalangin namin, matanggap namin yung mga prutas at saka yung mga gulay doon po sa exchange gift napunta po sa amin. Maraming salamat po. Ayan, tama po yung sabi po ni kapatid na friend Obilio, sobrang sapat sa akin si Kristo araw-araw. Bakit sobrang sapat? Kasi kadakilaan ho ni Kristong nakikita natin. Siya po ang kaningningan ng Diyos. Si Kristo po ay kapantay ng Diyos. Si Kristo po ay salita ng Diyos. At alam niyo po ba, pag duming-dumi na po tayo sa ating mga kasalanan, si Kristo po ang kalinisan ng Diyos. Magpapahugas tayo ng kasalanan, magpapalinis tayo, sisirain po ng dugo ni Kristo ang lahat ng kamalian ng ating buhay po dahil patatawarin niya tayo. Ang sabi ng Hebrews chapter 1 verse 3, pansinin ninyo mga kapatid. Sabi po dito, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, sino pong maglilinis sa ating mga kasalanan? Si Kristo. Kaya po, ang kalinisan ng Diyos, hindi tayo. Marumi tayo, hindi tayo pwede maging malinis. Naniniwala po ako, totally depraved po tayo, likas na makasalanan. At kahit na anong gawin mong paglilinis sa iyong sarili, marumi ka pa rin kapatid.
Yung kiniklaim po natin sa Isaiah, pati mabubuting gawa natin, marumi. Sino man po ang tumutupad sa kabuuan ng kautusan, natapilok lang sa isa, lumalabag na sa kabuuan, walang matuwid. Pero pwede tayong linisin ni Kristo, that is the good news po. Gaya ng sinasabi po rito, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Kaya lahat ng prayer po natin, naririnig ng Ama Bakit ho? Nasa kanang kamay po si Kristo ng Ama sa langit po Kaya pagka humingi tayo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, sinasadya man o di sinasadya. Binubulong po ni Kristo yon sa Ama. Ama, humihingi ng kapatawaran. Ito pong si Brother Juan, humihingi ng kapatawaran po si Sister Leah, humihingi ng kapatawaran po si Sister Georgie. Pag narinig po ng Panginoon yon na tayo po'y humihingi tao sa ating puso, binubulong niya po sa Ama yon, Panginoon, patawarin niyo po si Sister Georgie, patawarin niyo po si Pastor Archie, patawarin niyo po si Brother Elmer, patawarin niyo po si Sister Mila. Pag binulong po ni Kristo sa Ama yon, mga kapatid, malinis ka pa po sa niebe, mas malinis ka pa po sa kulay ng bulak na puting-puti. Kung ang ating kasalanan ay kasing pula ng dugo, patatawarin po tayo ng Diyos at ang ating pong naging mga kasalanan magiging kasing puti po ng niebe. Can we say amen to that? Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, talagang nabagabag po ang aking kalooban na siyempre po, tragic yung nangyari, no? Katulad po doon sa aming alagang aso. Pero nagtiwala lang po kami ni Sister Marlene po sa Diyos. Nung nandun po kami sa Baguio, minsan may mga bagay ka na hindi ini-expect. Nung pong Kapaskuhan, umakyat po kami kasi promise po namin yon doon po sa aming alaga na ipapasyal po namin siya. Pero nung pagpasyal namin doon, hindi inaasahan, may siwang po at may sira yung pong escalator po ng SM Baguio. Lumusot po yung paa niya, kaya po naging sanhi ng pagkakaputol po ng veterinaryo. Pero gayon pa man, alam niyo mga kapatid, nalungkot ako, naiyak po ako, pati yung sister wife ko. Nandun yung kapayapaan po sa Diyos, na maging yung mga gastusin po, hindi kami pababayaan, maging yung comfort po, nung in-upload ko yung mga story po ni Cholo, maraming nagsimpatya, maraming tumutulong, may mga nagnanais din pong magbigay ng mga tulong financial. Maraming salamat po sa lahat ng mga panalangin po ninyo kasi hindi lang ho siya aso sa amin, siya po'y anak at siya po'y inaalagaan po namin. Pinaaral po sa dog school at patuloy ho. Yun nung pagka dumadating po ako, sinasalubong po ako at hinahalikan po ang buong mukha ko, buong katawan ko. Kaya ganun po ka-espesyal. Pero na panatag ang kalooban namin, kasi alam namin gagaling. At yun na nga po ang good news, kaka-opera niya lang po kagabi, pero ngayon po ang sigla-sigla, ikot na ho ng ikot doon sa veterinary at sabi ng doktor, mga 2-3 araw ay maiuuwi na po namin. Panatag po ang loob namin kasi naniniwala po kami, si Kristo ho'y sapat. Si Kristo po, lalong-lalo na sa mga nagmamahal sa kanilang mga hayop, mahal na mahal po ng Panginoong Diyos yan. Si Kristo po ang kagalingan. By your stripes, by your wounds, sabi ho kanina, doon sa pinag-aaralan natin, lahat ng bagay ho, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Pati yung kagalingan ho ng ating mahal na mga hayop, nasa ilalim po ng kagalingan po yan ng Diyos. Kaya hindi na ho kami nangamba. At salamat po sa mga panalangin po ninyo. Salamat po at naging maayos po ang pagpasok naman po ng 2026. Kaya tayo po ay nagpapasalamat. Sana po na-bless din po kayo sa nakaraang Pasko. Congratulations sa lahat ng mga nanalo ng atin pong 55-inch na TV. Congratulations po sa Palomar family. Congratulations po kina Kate Cariaga at saka doon po sa pamilyang Manuel na nanalo po ng washing machine na biyaya po ng Lord sa inyo po yan. Sa lahat po ng mga iba pang nanalo, ang pamilya po ni Brother Andrew, nanalo po sila ng atin pong isa sa mga major prizes po natin, yung pong microwave. Ang church natin maliit lang pero sobrang pinagpapala po ng Diyos.
Mahalin po natin ang church. Marami pa pong pagyayamanin ang Diyos sa church natin. At gaya po ng sinasabi ko sa inyo, ang prayer natin, Lord, gusto ko po ako naman din po ang magbibigay ng major prize. Kasi pagka ganun ho, pagyayamanin po kayo ng Diyos. Ano ho? Pagyayamanin po kayo ng Diyos. At ngayon nga ho, nagsisimula na ho ng pagbibuild ho ulit ng pondo para sa mga susunod na prizes po natin for our December 2026 Christmas. Mas magara, mas ingarbo kasi maliit ang church natin pero ito po ang kasapatan ni Kristo sa atin. Dahil kumikilala tayo na ang Diyos ay sapat, marami pong pagyayamanin ang Diyos sa atin, marami po na sa susunod hindi na kayo ang tatanggap ng prize, kayo naman po ang magiging tagapagpamahagi po at tagapagbigay naman po ng mga prizes na yan. Kaya maraming salamat po. I hope na nag-enjoy po ang mga kapatid natin na mga taga-Puray. Kaya po ako hindi nakababa po Siguro po may purpose ang Lord kasi na-aksidente nga po yung aso namin. Kaya hindi po ako nakababa para maka-join po sa Christmas party. But anyway, nagpapasalamat po tayo kasi sa gabing ito natutunan natin ang kadakilaan ng Diyos na si Kristo po ay kaningningan ng Diyos, si Kristo po ay kapantay ng Diyos, si Kristo po ang salita ng Diyos, at si Kristo po ang kalinisan ng Diyos. Sabi pa po ng unang Juan 1:9, napakaganda ng 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Ayan. Sabi dito, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating kasalanan, sino ba yung naglilinis ng kasalanan? Ang sabi po, if we confess our sins, He is faithful and just. God is faithful and just to forgive us. Sabi po dito sa Hebreo 1:3, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating kasalanan, sino yung naglilinis? Yung Diyos. Sino po yung Diyos? Si Kristo. Kaya po, if we confess our sins, He is faithful and just. Jesus Christ is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Kaya siya po'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa po sa buhay na walang hanggan. Kaya wag ko kayo mag-atubili na lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, may kabigatan po ako. Nakaluklok po siya sa kanan ng Diyos. Kung may gusto kayong paratingin sa Ama, Panginoong Jesus, nawa po'y mapatawad niyo po ako. Kung pinatawad ka ni Jesus, pinatawad ka na rin po ng Ama. Panginoong Jesus, kailangan ko po ng karunungan. Sabi po ng Aklat ng Santiago, kung tayo po ay nangangailangan ng karunungan, humingi tayo sa Diyos na nagbibigay po ng ito na hindi nanunumbat. Pero ang gagawin natin, manampalataya tayong talagang bibigyan tayo ng karunungan. Si Kristo ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Panginoon, medyo may sakit po ako, meron pong kahinaan po. Yun yung pinag-pray ko sa aso namin. By your stripes, by your wounds, Lord, si Cholo po'y gagaling. Sabi nga ng mga iba, Pastor, aso lang Opo. Dahil parang anak na po namin yun Gumaling ho yung aso ngayon, gusto nang umuwi po. Bagaman wala na siyang paa, pero ang bilis palang maglakad pa rin ho. Kagalingan din ni Kristo po yun. Kaya alam niyo mga kapatid, sapat-sapat si Kristo ho talaga. May kasapatan kay Kristo dahil si Kristo'y dakila. At sa mga huling araw, ang Diyos ho'y nagsasalita ngayon sa pamagitan ni Kristo. Itong mga aral na ito'y salita ni Kristo. Walang ibang itinataas kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi itinataas dito ang pastor, hindi itinataas dito ang church, hindi itinataas dito samahan, iglesia o ano paman. Ang tinataas sa aral na ito ay ang tinig ng Diyos sa mga huling araw. At bilang pangwakas, tignan natin kung sino yung tinig na yon. Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 1 verse 2, doon po sa ating expository Bible studies. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So wag po tayong papadaya. Hindi nagsasalita po ang Diyos ngayon sa pamagitan po ng mga apostol. Patay na po ang mga apostol. Hindi nagsasalita ang Diyos ngayong mga araw na ito sa pamagitan ng mga sugo. Hindi nagsasalita ang Diyos ngayon sa mga no-nonsense preacher. Hindi nagsasalita ang Diyos ngayon sa mga dakilang mga mangangaral. Kung hindi, hanggang ngayon nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng kanyang anak.
Bakit ho? Sapagkat sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Kung ang sanlibutan po'y ginawa sa pamamagitan ni Kristo at siya po ang tagapagmana ng lahat ng bagay, tatanungin ko po kayo, sapat po ba sa inyo si Kristo? Kung talaga hong sa aral na ito ay naging sapat si Kristo sa inyo, pakitype nyo po dyan sa chatroom natin ang mga salitang amen. I-type nyo po. Si Kristo ay sapat sa akin 2026. Kung si Kristo po ay sapat sa inyo, pakitype nyo po sa baba, amen. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Yan, ang dami-dami na rin po nating mga taga-subaybay ngayon. Yan, nag-amen po si Sister Baby. Magandang gabi rin po kay Sister Minda. Andito po rin po si Sister Minda. Yan, nag-amen din po si Sister Rodora. Nag-amen po si Sister Joyce, Sister Irma, Sister Mila. Salamat po sa mga amen po na mga naniniwala na si Kristo ay sapat sa atin. Sister Belinda, nag-amen din po. Sister Emmy. At magandang gabi po kay Sara Duabe. Magandang gabi po kay David Melendez, kay Sister Marley, magandang gabi po. Thank you po sa lahat ng blessings. Magandang gabi rin kay Pom at sa lahat po ng mga nag-amen. Kita nyo po, sa mga aral na ito, sapat po ang Diyos sa atin. Bakit ito naging sapat ang Diyos? Kasi tama nga ho ang ating pinag-aaralan. Dahil si Kristo'y dakila, sabi po ng Hebrews chapter 1, verse 2 to 3. At dahil dakila po si Kristo, sabi ni Rizel K. Daito, si Kristo ay sapat sa amen. Nilagay niya na rin yung salitang amen. Si Kristo ay sapat sa amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na sa lahat po ng nakasama natin within the last 3 days. Medyo, alam ko po, pagod ang mga katawan po natin, pagod ang mga isipan natin, pero ang Diyos po ang kalakasan natin. Gaya ng na-preach natin noong nakaraang linggo. Wala tayong kapaguran, basta ang Diyos po ang ating kalakasan. Bagaman si Mima mamimiss namin, kanina ngang umaga, hindi namin kasama. Pero darating din yung takdang panahon, lahat tayo po ay magkikita-kita sa langit, kaya patuloy lang po yung ating pakikipag-usap sa buong Bisda family, yung pagko-comfort sa kanila, lalo't ngayon po yung pinaka matitinding mga episodes po nung kalungkutan, lalong-lalo na dun po sa tahanan ni Brother Andrew, palagi niya kakasama si Mima, So, Brother Andrew, we are always praying for your entire family na maibsan yung mga kalungkutan na maaaring mangyari. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon sa kanya pong kabutihan at lalo tigit po sa lahat ng kanya pong mga pagpapala na ipinagkakaloob po sa atin. Muli ho, magandang gabi kay Maribel, kay Sister Menchi, magandang gabi po. At sa lahat po ng sumusubaybay ng ating programa ngayon, ang ating topic po ay pinamagatan nating kadakilaan ni Kristo. Bakit ho naging dakila si Kristo? Sapagkat sabi po ng Hebrews chapter 1, verse 2 to 3, si Kristo po kasi ang kaningningan ng Diyos. Pag nakay Kristo tayo, may liwanag tayo. Si Kristo po ay kapantay ng Diyos. Kaya anuman ang ating gagawin, kung may Kristo tayo sa puso, may Diyos tayo sa buhay natin. Sapagkat si Kristo ay Diyos At si Kristo po ay salita ng Diyos. Lahat ng atin pong mga Bible studies, preaching, nagkakaroon lang ng kapangyarihan yan dahil yan po ay si Kristo mismo po, sapagkat ang salita po ay si Kristo. Si Kristo po ang kalinisan ng Diyos. Anytime na gusto nyo pong humingi ng kapatawaran, dumiretso po kayo kay Kristo. Huwag kayong mahiya sa Kanya. If you confess your sins, Jesus Christ is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all your unrighteousness. At tatandaan niyo po, ang sanlibutan po ay ginawa para kay Kristo at tayo po ay dapat tumingin sa Kanya bilang tagapagmana ng lahat ng bagay. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Maligayang Pasko po. Patuloy po tayong dumako sa panalanginan para tayo po ay makapagpahinga na, makakain at makapaghanda naman po bukas para sa atin pong umagang panalanginan. Tayo po lahat ay umuko.
Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa natapos na gawain na ito. Kasapatan kay Kristo 2026. At isa po sa mga dapat naming matutunan ay ang kapangyarihan ni Kristo ang nagbibigay sa amin ng sapat na pananalig, sapat na pananampalataya ng lahat ay magagawa po ng Diyos. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at sa muling kapahingahan na hinihiling namin. Bigyan mo kami ng comfort, Panginoon, bagaman may mga nangyaring kalungkutan, may mga nangyari po na mga pagdadalamhati sa mga nawala pong mahal sa buhay, sa mga pangyayaring hindi inaasahan. But Panginoon, Ikaw ang amin pong kaningningan, Ikaw, Panginoong Diyos, ang amin pong kalakasan, Ikaw, Panginoong Diyos, ang amin pong buhay na walang hanggan. Kaya sa gabing ito, bigyan niyo po kami, Panginoong Diyos, ng kapahingahan hanggang bukas at sana po, Panginoon, ang mga pagsasalu-saluhan namin ngayong gabi maging kalakasan po ng aming pagod na katawan. Muli, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila po ay muli namin pinagkakaloob sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Muli mga kapatid ho, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Sumaati nawa po ang kapayapaan, pag-iingat, gabay at patnubay ng Diyos. Mahal na mahal ko po kayo. Muli po, Happy New Year sa bawat isa. Mapagpala at manigong bagong taong 2026 po sa bawat isa. Good evening po at mahal na mahal ko po kayo.